Mahinungdanon kayo alang namo. In Jesus' name, salamat. Amen. Praise God. Dito maglangan makaigsunan sa atong series study about abiding in Christ. Under na siya sa migration. Kung nakakaroon makaigsunan sa fellowship. Now, Ecclesiastes chapter 4 verse 9 to 10, na yun din sa Binisaya, makaigsunan ng duha, labi pang maayo kay sa usa. Kay sila dunay maayong balos alang sa ilang buha. Kay kung sila mapukan, ang usa magabangon sa iyang kauban, mapanalahot kadtong usara sa diha na siya mapukan, kung walay laing nga makabangon kaniya. Philippians o Pilipos 1:27, maulamang nga ang inyong paggawi sa kinabuhi kinahanglan mangin takos sa maayong balita mahitungod kang Kristo aron labisan kun mahitungha ako diha kanini diha kung makita ninyo o wala ako madunggan po unta mahitungod kaninyo na muna nga barog kamalig-on diha sa usa ka espiritu nga uban sa usa ka hunahuna kamo managhugot sa pakigbisog alang sa pagtuo sa maayong balita. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang mga pulong. So fellowship, what is a fellowship? A fellowship from the Greek word koinonia, which means participation and sharing. Ang pulong fellowship, ang buot ipasabot niini, participation and sharing. So kung dili ka mo participate, kung dili ka mo share, you are not part of the fellowship. Amen? Hello? Ano na nag-review na rin mag-exuna sa itong intro. So the word fellowship, which means from the Greek word koinonia, which means participation and sharing. So, the only agency or the heavenly divine agency here on earth is the church. So, makita niyo makaigsunan, ang simbahan mao ang langit nun nga ahensya or langit nun nga embassy sa langit din makita sa yuta mao ang simbahan. Kung makita niyo makaigsunan nga wala na siya diha sa simbahan, kundi pasabot nga wala na siya sa pamilya sa Dios. Kung wala na siya sa pamilya sa Dios, wala siya sa fellowship. Kung wala siya sa fellowship, wala siya mag-participate o sharing. Included the sharing of material goods, Acts 2:44, the breaking of bread, Acts 2:42 and 46, which likely covers both the Lord's Supper and larger fellowship meal, then gitawag ang prayers in the house, meetings, and likely also in the temple. Buti pasabot makaigsunan nga ang fellowship o panagkahiusa o panagsandurot o panagkahiusa makaigsunan, nag-appeal ka na siya sa Greek na word na ginawag o koinonia. Ang buti pasabot na tunay participation. Hello? Participation and sharing. Na, makaigsunan, what are the benefits of fellowship? Makita nato dinhi unsa ang mga benepisyo sa fellowship. First is the anointing. No? Unsa man ang anointing? Lihog. Dili ka makakita, di ka lihugan sa Ginoo kung di ka mo apil sa fellowship. Hello? Lihugan lamang ka kung uban ka sa panimalay sa Dios. Sunod, strength. Kaya gitawag og kusog. Mga kaigsunan, kung layo ka, kung wala ka diha sa panagtigom, wa kay kusog sa pag-alagad. Sama na bitaw kung atong kinaraan nga paglungag nato mga kaigsunan sa abuhan, kahoy atong gamiton. Kung ang mga suknot magkakapok na siya, musiga na siya, pero kung
kuhaon nimo tong usa sa mga lipak sa o katong binugha mo kay na ipalain nimo di mo magka-out sa siya. Tungod kay mawala na siya sa kinatibuk ang siga. So fellowship mga kaigsunan aron siga ka doon kay kusog kinahanglan mo apil gyud ka sa siga sa kadasig sa pag-alagad diha sa Ginoo. Sunod kini gitawag og safety. Susam ni safety. Safety ni sa pag-alagad. Tungod kay ang umbot ipasabot ning safety kay dunay mga mananambag sulod sa simbahan. Diyos nun nga mga mananambag. Udool ka ni sister, tambagan ka mahitungod sa Diyos. Udool ka ni Brad, udool ka ni pastor, udool ka sa mga igsoon, tambagan ka o mga langit nun nga mga tambag. So safety ang imong pag-alagad. Diba? Sunod kini gitawag og encouragement. Kadasi pagkasi. Diha sa sulod sa fellowship mga kaigsunan na ang mga encouragement diha. Master, gusto man, mo na problema, iampo lang nato na siya. Iampo lang nato na siya. Tabangan nato ampo, dunay panag-encourage, dunay panag-dinasigay sa usap-usap mga kaigsunan aron ang atong kalayo dili mapalong. Amen? So, another benefits of fellowship is, muna na itong topic karon is maturity. Okay? So, in the fellowship mga kaigsunan, makita ni mo na ang mga benepisyo sa fellowship, maturity. Now, sa maturity mga kaigsunan, ato ni iskutan, kung nakadumdum mo sa atong migration na topic from new birth to maturity. Di ba kabantay mo na? From new birth to maturity. Di ka sa pagkatao na to, ngadto na sa pagka-hingpit. Ngadto na sa atong pag-mature na to sa pag-alagad sa Ginoo. So maturity, Proverbs chapter 27 verse 17, as iron sharpens iron, so a man sharpens the countenance of his friend. Bisayo na to. Ang pughaw magahait sa pughaw. Ingon ni ana ang usa ka tawo magahait sa panagway sa iyang higala. Sabot pasabot mga kaigsunan, ikaw o ang iyahang imong higala. So which means there is a fellowship. So kung dunay mga kay ang fellowship is sharing man kanang pag-share nimo, pagpaambit, naay mga butang makaigsunan nga wa niya na animo. Amen. Naapoy mga naanak ko, wala pud nimo. Di ba? Sharing. Di ba? Sa pag-alagad sa Ginoo, di ba pareha o kahimtang? Di ba? Sa pag-alagad sa Ginoo, napag-pride kayo, napag-igo ra. Wala bisulot. Pero kung mo-appeal ka sa fellowship, mga kaigsunan, ikaw, mabaid. Di ba? Ako nang gabi pag mga kaigsunan sa Bible Seminary, nahuman ako ang pagkatuig, pero hangtod karon mga kaigsunan, napagiwa na kumatugkan. Bisan kagabi nasusunod ko niya natulong mga kaigsunan, napag yung mga pulong nga akong natunan. Napay mga pulong nga akong natunan. Wala na ko matun-e sa Bible School, sa Bible Seminary, wala na ko matun-e sa akong mga kaigsunan. Pero mga kaigsunan, dunay blessing nga moabot sa imong kinabuhi samtang magtuon ka sa pulong sa Dios. What is that blessing? The blessing is maturity. Amen. Hello. Amen. Ang pagkahamtong mga kaigsunan, blessing na siya. Amen. Hallelujah. Praise God. Now, nagkidad na ka ako 60 naman ko, 60 plus na ko. O niya, kung ang akong buot, wala, murag 3 years old pa ko, wala yung blessing. Diba?
Mangihip ako sa kung anak, ibang sa wala blessing. So, maturity sa blessing. Amen. Sa atong paglalagad sa Ginoo mga kaigsunan, asa ka makakita o asa ka makakaplag o mga encouragement sa pag-alagad sa Ginoo, sa imo ko siya, kauban mo sa pag-alagad. Amen. Na ako, wala po ka. Naa ka, wala po ko. So sharing, mo na magkaigsunan diha sa pag-alagad. Ephesians chapter 4, 11 to 13, and he himself gave some apostles, some prophets, and some evangelists, and some pastors, and some teachers. Ang uban, propeta, apostoles, evangelists, mga kaigsuonan, mga magtutudlo, o sa hinungdan, para sa verse 12, for the equipping of the saints, for the work of the ministry, for edifying of the body of Christ. Kung sa'yo po, pasabot ni ini mga kaigsuonan, nga ang kining upat mga kaigsuonan, lima ka mga bitudlo sa Ginoo, Ephesians 4:11, ay propeta, apostoles, pastor, evangelist, mga teachers, mga kaigsuonan. Di teachers, dili siya teachers sa DepEd, ha? Teacher kini siya sa Biblia. Amen? That's God, no? Doon ay pastor na teacher po siya. Diba? Ako'y pastor na evangelist po siya. Ako'y evangelist na propeta po siya. Diba? Ako, pastor ko. Gusto ko mag-evangelist nga ko, pero wala yung chance. Nawala sa konsulot. Pero mag-eksunan, pastor ko, teacher of the Word of God. So, bali, duha ang akong dinala. So, verse 13, then we all come to the unity of faith and all the knowledge of the Son of God. Napigilin eh. To a perfect man. Ngadto sa gitawag of perfect man. The word perfect here is maturity. Ang ulo perfect din kahimpitan, kung sa Bisaya pa, gitawag siya o kahamtong, pagkahamtong. So, ang kabubaton sa Ginoo makaigsuonan nga magpahamtong ta diha sa pag-alagad sa Ginoo. The point is exposure to fivefold elders. Gitawag na siya fivefold elders. Gusto man to? Apostoles, propeta, pastor, evangelist, o magtutudlo, gitawag na sa Biblia o fivefold elders. Mga kaigsuonan, unsay mahitabo sa usa ka Kristohanon nga ma-expose siya niining lima ka mga gitawag o fivefold leaders. Christian fellowship will result in maturity. Amen. Sunod ko din mga kaigsuonan. Ang mga Kristohanon, mga kaigsuonan, mo resulta siya og maturity. Kaya kung kining nga Kristohanon, mamati sa mga evangelista, mamati sa mga pastor, mamati sa mga magtutudlo, mamati sa mga apostoles, o mamati sa mga evangelista mga kaigsuonan, this Christian fellowship will result in maturity. Mag-mature ka, magmaligong ka, mga kaigsuonan, magmahamtong ka, and growth. Gusto man ang growth? Pagtubo nimo to the stature of Christ. Amen. Mo na kaingon sa itong ilabay nga Domingo, biyaan na to nga katong mga pagtulunan nga gitawag og elementary teachings. Katong ang-ang, katong dumuanak, biyaan na to katong gitawag og elementary teachings. Diba? Usa man itong mga elementary teachings. Kanang kaluwasan, usa man itong uban. Nadi ka mataangay walihan o kaluwasan. Diba? Di na ba kaangay walihan o kaluwasan? Di na kaangay walihan o
Dawata si Kristo sa imong kinabuhi. Wala na siya makaigsunan. Naglagaw na ta diha sa pagkahamtong diha sa Ginoo. Amen. So, kining lima makaigsunan, naghiskot kini siya, lima ka mga elders, fivefold elders, kasi kung mamati kanila nini makaigsunan, mumature ka. Kung mamati ka nini, mo-grow ka diha sa paglalakad sa Ginoo. Hello? Sultihan ko ikaw makaigsunan. Kung umiyak ka sa simbahan, di ka mo-grow. Kung umiyak ka, makaigsunan. Kung talag sa radyo ka mo anto sa simbahan, kung talag sa radyo ka, di ka mo-grow diha sa Ginoo. Amen. Nga naman, asa man imo makaplaki nga ang tao, mumature siya, mo-grow siya, sa dihan mo apili siya sa fellowship. Amen. Amen. This is not a religion, but this is a family of God. Apil ka sa pamilya sa Ginoo. Amen. Amen. Now, that's some characteristics of maturity. Kung saan mo pag-ilang nga, nag-mature na ang imong pag-alagad sa Ginoo. Sunod na to din imo kay sunan. Kung pwede kayo listahan ninyo, mature ba ko yun o dili ko ba? Okay? There are 10. Kung mahuman mo ka na kung 12 na kapil. Alas 12 media na ganyan. Okay, there are 10 characteristics of maturity. First is fruitfulness. This is one of the signs that you are mature in the Lord. Kung sa maning fruitfulness, mabungahon. Fruitfulness is a sign of life. Hello? Nga ang pagkamabungahon, sinyalis ka na siya nga buhi. Hello? Buhi ka ang nalagad sa Ginoo. Tungutan ang imong kinabuhi karon, mabungahon pa ko sa akong kinabuhi. Tungutan ang imong paglingon, kung ikaw ko'y tubang. Eh, ikaw may natalo sa imong paglingon. Mabungahon pa ako. Asa ko dapit nga naay bunga. Asa ko dapit nga wa ko'y bunga. Asa pa dapit nga kulang ako diha sa Ginoo. Asa pa ko dapit nga diha ko naghan ang akong bunga na napitan. So ikaw rin makatubag ni Ana, mga kaigsunan. So it is the source of deep satisfaction. Pag kini nga maong fruitfulness, usa kini siya ka source of deep satisfaction. It is the fulfillment of purpose. God's purpose for man sa mga tao. So fruitfulness is what the gardener, the farmer expects when he plants a seed. When he grows a vineyard, his expectation is that the garden will get fruitful, that he will harvest fruits. Kung ipasabot may kaigsunan na kining maong fruitfulness, usa kini ka purpose sa Ginoo alang sa tanang tao, mga kaigsunan, nga mabungahon ka diha kaniya mga kaigsunan. Hello. Bungutan ang imong kaugalingon. Ug tubaga pod ang imong kaugalingon. Mabungahon pa ako, mutubag na po ko nga, di kayo. Ano na? Asa ko napitan nga dili mabungahon? Dito. Diha ako atimanon. Mabungahon ako diha napitan. Now, sunod. Sunod mga kaigsunan, kini gitawag nga one of the second characteristics of maturity is application of spiritual truth. Ano ba ibot kasabot na ng application of spiritual truth? Spiritual truth is described as a commodity. Ang spiritual truth, mga-igsunan, espirituhanong kamatuoran, i-describe din
Sa English pa, gitawag ng commodity or product or material or object or item or a thing. Usa kini ka produkto. Ang spiritual truth mga kaigsunan, usa kini ka produkto that a person should purchase. Nga ang usa ka tawo mo palit along with wisdom, instruction, and understanding. So, ang spiritual truth, mga kaigsunan, sama na siya sa tindahan. Sa diha na mupalit ka niini, makadawat ka o makapalit ka wisdom, makapalit ka instruction, o makapalit ka understanding. Proverbs 28:3, it is an asset which must be jealously guarded. Because spiritual truth is an asset. Gusto may asset mga kaisunan? Kaptangan, butang nimo nga kinahanglan na imo yung ning bantayan. Tungod kay kini nga maong spiritual at kaning gitawag og you purchase with wisdom, instruction, and understanding. So it is an asset which must be jealously guarded of the spiritual treasure. Now, but Jesus is the source of spiritual truth. Si Jesus, mao ang tinubdan sa gitawag og spiritual truth. Hello? Hindi ka makakuha og espirituhan ng kamaturan ni Brad. Dahil ito kanina kong ingon. Ang imong pagtuon sa Biblia, makakaroon ka og wisdom. Makakaroon ka instruction. O makakaroon ka understanding. Because the source is Jesus. Si Jesus mao ang source ni tanan mga kaisunan. Hello? Namagay instruction, namagay understanding. Kung wala yung tanan, wala ka mamungan yung nabita. Wala ka mature mga kaisunan. Number 3, establish in the will of God. So, our service to God will be established in the will of God. Ang atong pag-alagad sa Ginoo, kinahanglan na matukod diha sa kabubuton sa Ginoo. Nadaghan wala makasabot kung saan yung kabubuton sa Ginoo. Ano kaya natin yung kanap ito yung nadalagan mo ito. Kabubuton man yung sa Ginoo, mahimon ako siyang bana, kabubuton man yung mahimon ako siyang asawa. Sa mga negosyante po, magbuton ba ka na, manintag niya. Sa mga estudyante, mabubuton na yun niya, mag-college ko, mabubuton na yun niya, mag-maestro ko. Mga kaisunan, ang Biblia magtudlo na to, there are 3 kabubuton sa Ginoo. There are 3 wills of God. Pamati niyo mga kaisunan, ang masabtan ninyo, kung saan yung mga kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi, mga kaisunan. Now, kung makasabot ka nini, mga kaisunan, sultihan ko ikaw. Di na ka mahandok na magmangkoy ka, magmangkay ka. Nga naman, tungod kay, ang kabubuton sa Ginoo, manaas yung kinabuhi. Amen. Hallelujah! Amen. 3 wills of God. First is, so, hindi na mo kita niya, ako na lang na First, unang kabubuton, God's perfect will. Yes. No. Amen. God's perfect will. Unsa maning God's perfect will can be better understood as preferred will, that which is good. Kining gitawag og God's perfect will, which means is good. Amen. Ano? Good. Amen.
spiritually mature, and pleasing to God. Balikin na lang ang Edward. Oo na. Esa, kaya wala ko ng kini gitawag og perfect, God's perfect will, ang tanang maayo nga miabot sa imong kinabuhi, kabubot mo na sa Ginoo. Amen. Amen. Wala butong dili maayo. Ang tanang maayo, Amen. kabubot mo na sa Ginoo. Hallelujah. Okay. Sunod, spiritually mature. Kabubuton sa Ginoo nga maghamtong ka diha sa spiritual. Yes. Amen. Magpahamtong ka diha sa spiritual. Amen. 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 Salamat kini sila sa Ginoo nga kita daw mga Pentecostal, kita daw mga born again. Kung pambuon ta, bisa ganing mga bata makaambo. Tumadto ka dito sa mga kaliwatan na kasawa sa mga ICCP, matiguan na, nangapo na, kung pampo ko mo, magkuruf-kuruf pa, napay kopya, kung papagapok. Kung kita, bisan bata pa, pampo ko mo, maayon mo ako. Yes. Amen. Diba? Good, spiritually mature. Pleasing to God. Gusto na pleasing to God? Nakapahimuot sa Diyos. Ang tanang mga butang na nakapahimuot sa Diyos, itawag ka na siya mag-iisunan of God's perfect will. Yes. Ang tanan mong himuon, ang tanan mong himuon nga dili gid subak sa Ginoo, kabubot mo na sa Ginoo. Amen. Amen. Itawag ka na siya of God's perfect will. Ikaduha, God's prescribed will. Kung saan kanibot, pasabot na ng prescribe. Anang pagdili. The word prescribe which means pagdili sa Bisaya pa. God has clearly revealed many do's and don'ts. Bisaya na to. Ang Ginoo naghatag siya balaod o nagpadayag siya sa Biblia, gadunay himuon nimo na pwede ningon nga ayaw kinihimuan. Kagkatong mga butang nga ipahimo sa Dios, himuan ay kabubuton na sa Ginoo. Amen. Apan kadtong mga butang nga dili pahimo sa Dios, himuon nimo wa na kas kabubuton sa Ginoo. Amen. Dunay gidili na kaisutan. Amen. Amen. Dahil mga butang nga gidili. Ayaw ni. Yan imong buhaton. Wala kas gitawag og God's prescribed will. Panayon tani ni mag-aksyonan. Now, doon ay magitawag og do's and don'ts. Himuan ni o ayaw kinihimua. Kita sa aksyonan musupak ta. Ang mga kidili, himuon hinunan to. Wa nang kasaguto Ginoo. Now, ikaduha, kanang mga precepts, Bisaya na, mga lagda. Dunay mga lagda sa Biblia, mga kaigsunan, precepts and prohibition. Mga lagda o mga ginadili diha sa Biblia, puhaton man na to. Once na magsugod ka sa pagbuhat ni ini, wa nakas kabubuton sa Ginoo. Now, and other guiding principles in His Word to show us how He wants us to live. Gusto sa Ginoo nga magkinabuhi ta, nga mas sinubayon ta, musumay ta sa mga butang pagkahimuon o sa mga butang na dili pagkahimuon. Amen. Itawag ka na siya o prescribed will of God. Kung maghimo ka makaigsunan o makapahimuot sa Ginoo, makaigsunan kabubuton din sa Ginoo. Amen. Bisa kung sa imong himuon, basta makapahimuot sa Dios. Kabubuton na niya. Pero kung sa diha nga musupak na kasubok sa Ginoo, dili na nakabubuton sa Ginoo. Katapusan nga kabubuton.
God's predestined will. Kung sa may pagpasabot nining predestined, Bisaya, nga gitakda ng daan, buti pasabot nga, dunay kabubuto ng Diyos nga gitakda ng daan para sa tao. Yes. Amen. Which can be taught as God's plan and purpose. So, ang Diyos mo kaigsuonan, doon na siya plano para sa matag usa sa individual na to. Amen. Ang Diyos doon na siya purpose matag usa na to individually. So, God's predetermined plan is certain. Nga ang plano sa Ginoo o ang purpose sa Ginoo certain. So na certain? Klaro. Klaro yun, dinitin sa tayo. What ipasabot nga, God's plan and God's purpose is certain and unchanging. Wa na siya'y kausaban. Amen. Once ka maingon siya nga, i-bless ka ka. Amen. Ano? Kaysa wala pa rin matukod, before God created the world, He has already determined everything that would happen to you. Yes. Diba? Sa wala pa tayo matukod yung kalimutan na. Sa wala pa rin mag-uyab yung papa, mama. Wala pa kami katao mga kaisunan. Wala pa matukod din yung kinabuhi takda ng daan na maokri may kamo sa imong kinabuhi mga kaisunan. Amen. That's predetermined will of God. Hello. Amen. O na nga, ngayon katinganan mo ulit sa unang ni Tahana, ulit bisyoso ulit. Pero nangalagad naman, iabot ang panahon na mangalagad siya. Nga naman, sa wala pa rin matupot ang kalibutan, nangalagad din siya. Di ba? Bisa kung saan ni mo angko, bisa kung saan ni mo gustadi, bisa kung saan ni mo bisita, bisa kung saan ni mo hatag o bugas, kung di ko siya mong lagad, di ko siya musimba, wa na siya sa talaan. Amen. Ito ka na dili. Hello? Amen. Pero makaigsoon kung pugson din mo siya, pwede imuon sa Diyos. Amen. Amen. Now, makaigsoon na rin. Ang tanang saan mo sa Ginoo, kaniya ito pa, wa pa kamatao sa Ginoo, wa pa kamatao din yung kinabuhiha. Mao na na imong adangatan din yung kinabuhiha. Yes. Mahay mga, siya bigay ako ng bata, siya bigay ako ng asawa. Mahay! Ito tulog na sa Ginoo kaniya, ito ba? Amen. Aron usahaw nimo pag dumala nining kinabuhiha. Kay mao ni role nimo sa imong kinabuhi. Kay mao kanang dagan sa imong kinabuhi. Mga kaigsunan, kung usahaw nimo nga magkinabuhi ka nining kinabuhiha karon. Amen. Amen. Asa na tayo? Tulong na ito ka kabubuton? Unang kabubuton, God's perfect will. Sunod, God's prescribed will. Ikatulo, God's predetermined will. I-search niyo sa kuan, i-search niyo sa Google, sa Exonan, para matugangan ang inyong hibalo sa will of God. Amen. Amen. Dahil ang explanation nito, nakaka-explanation, o salamat sa Ginoo, nga salamat ni Google. Diba? Nawala na nga mong mga Bible commentary. Nagay ko kung libro Bible commentary niya. Ipulihan ni Mr. Google. O kanya mga kaisunan, accurate pa po ng ilang mga tukma ko sa Biblia. Na, mga kaisunan, maturity. Now, ang sunod mga kaisunan, yung sunod naman yun nato ni, establish the will of God. Muni ang usa sa mga sa tawag ni the characteristic of maturity, will of God. Kumusta man imong kinabuhi, naapaka asa man ka ini tulong karon, nasabtan ba ninyo? Amen. Amen. Hallelujah. Now, next is autonomy.
Autonomy. Autonomy, sa lain nga meaning sa autonomy magkaisundan yun din. The capacity of an agent. Ang kapasidad sa usa ka ahente to act in accordance with object, bisan na morality, rather than under the influence of desire. Ang puti pasabot ni sama sa usa ka ahente, nag-act siya sumala sa objective, tumong. Nagsunod siya sa plano o tumong, or rather than under influence of desire. Wala siya magsunod sa iyang gitawag o mga feelings and desires, mga pangandoy o sa iyang sa gitawag na feelings niya sa iyang feelings o kanyang desire. Nagsunod siya sa plans and objective. Magkaisunod, kung mature ka na, example, ito kong palitan, may balaod. Balaod tinangan kining ito ang palitan na January, ang balaod ko ni nga isang lang. Ang maghimutag lamesa, di ba? Himutag lamesa sa simbahan kay atong gamiton. Kung ang imong feelings, ang imong pagbati, di ko kaganahan. Hindi ka mature. O may plano ninyo. May kasabutan sa fellowship. May kasabutan sa kadaghanan nga maghimot ng lamisa kay kung panahon na manaon, natin kabutanan. Yang imong pagbati, di ka ganahan. Hello? Di ka ganahan. Magkaisunan, nagsubay ka sa imong kaugalingon nga pagbati and desires. Wala sa objective. Nasabutan ka ninyo? Minana magkaisunan, sign ka na mature ka na, nangalagad sa Ginoo. Next is, overcoming trials. Ano sa maning overcoming trials? Trials that should we do when what should we do when trials come? Kita bang tanan nagagi og mga pagsulay? Yes. Okay, yes. Ang pagsulay bisag usahan nimo likay sa pagsulay, ang pagsulay moabot gyud sa imong kinabuhi. Amen. Usahan na to sa pagila nga ang pagsulay na usahan nimo pag-atake sa pagsulay nga mudangat sa imong kinabuhi. Dunay pipila ka mga butang ninyo magkaigsunan. Yun din when trials come, give thanks to the Lord. Isura ko na Pastor Roy. Labot na nung pagsulay mo. Salamat din nung Ginoo. Diba? Ang Biblia nagsulti, mga kaisunan, salamati siya. Salamati. Salamat sa pagsulay. Basa ba? Unang Tesalonica 5:18. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus. And everything give thanks. So, kumabot ang pagsulay, salamatin Ginoo. Amen. Lisod ko salamat din pa lisod. Labi na iabot ang panahon na sa itawag ka na. Nabali mong haligig. Lord, salamat ka nabali ang haligig sumpalay. Diba? Sunod, rejoice. Isa may mga rejoice na mabot kaniya ang pagsulay. Wala? Pero Biblia nagsulti, ang tambal niya na pagkalipay. Babasa ba? Filipos 4:4. Rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Okay. Bisag nabali mong haligi, di ba ka mag-rejoice na nabali mong haligi? Ang Biblia nagsulti nga, mag-rejoice ka sa Ginoo. Amen. Di ba sa haligi? Sa Ginoo man. Amen. Amen.
Di ba? Sunod, kumabot mo ang mga pagsulay. Believe and act on the word of God. Tuhin ang mga pulong sa Ginoo. Matthew 4:4, man does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Amen. Amen. Sunod, kung mabot mo pagsulay, shouted sa Ginoo. Cry out to God, Lord! Ako naging pagsulay, Ginoo. Cry out to God. Mapasa ba? Psalms 18:28 to 29. Indeed, you light up my lamp, and my God illuminates the darkness around me. Ang Ginoo maghatag og kahayag dinhi nako. And katapusan, overcome evil with good. Dauga sa maayo ang lautan. Mateo 5:44, but I say unto you, love your enemy. Pastor, isura mo ning love your enemy. Love your enemy. Ang kining suko si Ginoo, biblical magkaigsunan. Lisod kayo sunon pero isuko. Amen. Pero na kay kaaway, dito ka ganahan tanaw niya. Na kay kaaway, na kay kalalis, di ka ganahan mudol niya. Di ka ganahan mo mano. Di ba? Sa simbahan, na kay kaaway. Di pa siguro, di pa siguro magbugno mo. Pero sa sulod sa spiritual, di ka ganahan niya. Di ka ganahan ni sister, di ka ganahan ni brad. Di ba? Love your enemy. And pray for those who persecute you. Magampo. Kanang dunay magdaot nimo. Gidaot ko ni brad Lord. Gidaot ko ni sister Lord. Ana. Iampo na ako siya Lord. Nga dili siya nga magpadayon sa iyang ibuhat para kanako. So, that is, mga kaigsunan, a sign of maturity. Ang Ginoo mag-bless sa iyang mga pulong. Ang Ginoo maghahatag o dugang kanasig sa atong pagkalagad. Amen. Ang Ginoo. Lapagan ang Ginoo. Tuhon, doon na tayo pagkahimuhon tron. Doon na tayo pagkahimuhon tron. Pagkahimuhon. Doon na tawa. Doon na tayo pulling million. Ang sa puti nga atong partake ang blood kaso upa atong living bread, which is the body of Christ, o atong grapes magisunan mo ang dugo ni Jesus Christ. Napili na kisut din sa paghinumdum sa lawas sa atong mga kaigsunan, sa atong simbahan, ang tanan mo kapartik, tanan sa atong simbahan. Walay pipili. Kitagalan ito, kung sa upang simbahan mga kaigsunan, hindi ka pwede makapartik. Kung mga kapagsimbahan mo, hindi ka pwede makapartik, huwag makabagisuhi. Hindi ka pwede magpartik, kung makasasala ka. Kung kita mga kaigsunan, tagaan sa kagawasan, diningadlawang, kapitan tanan, maka-ambit, mga kaigsunan. May dumanan to ang lawas o dugo sa atong Amen. Ngayon si Pastor.